Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan at mapayapa po tayong lahat. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong pahayag po. Napakaganda po komentuhan ito. At totoo po ito, real talk po ito. Yung sinasabi po ng dating secretary at chairman po ng PACC. Kilala po natin ito, si Greco Belica, di ba? Si Greco. Grabe po ito. Totoo po siya na talagang ang korupsyon po sa ating bansa ay talaga pong alam na po natin kung saan po nagmumula ang napakalalaking korupsyon sa ating bansa. Lalo-lalo po sa pumuputok po na flood control at marami pang proyekto na hinahawakan po nila. At nakapagtataka rin po kasi, di ba? Sinibak po yan eh. Sinibak po yung ahensya na yan. Yung PACC na yan. Yung Presidential Anti-Corruption Commission. Tinanggal po ng presidente yan. Mga kabayan. At ngayon po, nagpaplano pa raw po sila na ibalik daw po umano yan, mga kabayan. Kung kailan po, talamak na po na mahigit 3 taon ng korupsyon, saka po nakaisip. Dahil po matatapos na. At syempre po, galit na po ang taong bayan sa ginawa po nilang korupsyon sa ating bansa. Pakinggan po natin si Sir Greco, mga tambay. Ito po ang kanyang pahayag. Alam mo, pag sinabi ko kasi flood control, alam na ho ng lahat ng congressman yan. Pera-pera lang po lahat yan. Tama. Ang mastermind dyan, kung sino may hawak ng pondo at may control dun sa district engineer. Tama. Sino ba yon? Sino? Hindi nga, anong pwestong buhaya? Mga buhaya. Congressman naman ang nasusunod eh. Sa totoo lang po, yung contractor na yan po ang lowest mammal or the lowest in the totem pole. Utusan po nilang lahat yan. Pag sinabi nilang 10%, 10% bibigay niyan. Pag sinabi nilang 50%, 50% ang bibigay niyan. So hindi ho yan ang mastermind. Ang mastermind dyan, kung sino may hawak ng pondo at may control dun sa district engineer. Congressman naman ang nasusunod eh. Pagka ayaw ng DE, district engineer. Tama. Ito po ang nagpapabid. Ito ang nagde-design. Ito ang nagpapabid. Tama. Sila nag-check, supervise. Tama. Pero pag hindi sumusunod, yung district engineer doon sa congressman, papalitan yan. Tama. Sino naglalabas ng pondo? Sino nagdadala ng pondo? Congressman din. So, sino ang powerful? Yung contractor, yung congressman, o DE? Yung congressman. Pero huwag ka magsasalita masama sa congressman, tatawagin ka sa Quadcom. Ganyan po katindi. Malaman ng taong bayan. Ganyan po katindi. Para magkaroon ng standard. Dahil for that... Yan, tama po lahat na sinabi ni dating chairman at secretary po ng PACC na si Greco Belica. Tama po lahat yun. At tauhan lang po nila yan. Tauhan lang po nila ang mga contractors, mga tambay. At tauhan din po nila ang mga district engineer. Mga district engineer. Tauhan lang po nila yan ang mga politiko. Tama po yan. Kaya lang po idadagdag po natin doon sa pahayag po at pasabog po ni dating chairman ng PACC na si Greco. May accountability rin po diyan. Maliban po sa mga congressman, sir, malaki rin po ang pananagutan po ng Pangulo. Diyan po sa nangyari pong talamak na korupsyon. Hindi lang po kasi flood control ang korupsyon sa ating bansa nung sila po umupo. Sabi po, tama-tama po sinabi ng ating Vice President. Ang korupsyon po sa ating bansa ay hindi lang po flood control. Dapat po silipin lahat. Silipin po lahat. Lahat po kasi ng proyekto na nagdadaan sa mga katulad na sinasabi ni Sir Greco na mga congressman, lahat po yan ay may anomalya. Dahil sila po ang boss. Sila ang may dala-dala ng pera. At sila ang namimili ng mga contractors. At pagka sablay ang mga district engineer, pag sablay ay pwede raw nilang palitan. Totoo! Dahil makapangyarihan po sila. At yung sinasabi ni Greco, mga tambay, sila rin ang nasusunod sa hahawakan nilang pera kung gaano kalaki ang kanilang komisyon.
ang sinasabi. Pwede silang humingi ng 20%, pwede silang humingi ng 50%. Kaya yung sinasabi natin na napakaraming pera na ng mga contractors, di hamak na mas maraming pera na nakukurap pala ang mga demonyong politiko sa ating bansa. Mas di hamak. Kung nakikita na po natin ang pamilya ng mga contractors na katulad po ng mga Diskaya at katulad po ng kapatid ni Saldico na congressman, di hamak kung paano po sila mamuhay at isang damukal ang pera at kumakain lang isang kain ay kulang 1 milyon, di lalo pa pala karami ang nakukuhang pera ng mga demonyong politiko. Kung yung mga district engineer ay yumayaman at yumayaman din at nagiging bilyonaryo ang mga contractors, di hamak na grabe rin po ang iyayaman ng mga politiko. Lalo-lalo po itong nasa Kongreso. Umano. Ayon po yan kay Greco. Totoo po ba yan? Totoo! Dahil siya po ay galing dyan. Siya po itinalaga bilang secretary at chairman po ng PICC, ang Presidential Anti-Corruption Commission. Hinawakan niya po yan. At alam niya po ang anomalya ng mga congressman at ng Kongreso. Hindi lang po congressman, kasama mga senador. Kaya nga po, nung maupo po ang Pangulong Duterte, hindi po yan pinagkatiwalaan na sila ang kumontrol ng pera. Hindi po pinagkatiwalaan ng dating Pangulong Duterte na kontrolin ng Kongreso ang proyekto ng gobyerno. Kaya nga po napakaraming nagawa at natapos sa panahon ni dating Pangulong Duterte kasi hindi po nailalagay ang pera sa mga vault ng mga demonyong magnanakaw na politiko at dito sa mga demonyong mga contractors at siyempre po sa mga district engineer at kasama po ang DPWH. Imposible naman po hindi magkapera ang sekretary dyan. Siyang sekretary dyan. At lalong-lalo po, ang pananagutan po ng isang Pangulo. Dahil lahat po yan ay pananagutan niya. Ang accountability ay manggagaling po kauna-unahan. Ang pananagutan ay magsisimulang mananagot sa lahat ng kapalpakan, korupsyon. Siyempre po ang head ng state, ang commander-in-chief. Hindi po siya makakaligtas dyan. Dahil po, kapabayaan niya yan. Laganap na ang korupsyon, hindi mo pa chine-check. Hindi po ba kapalpakan mo yan? Kasalanan mo yan. Dahil ikaw ang Pangulo. At ano ang ginagawa ng Intelpan mo? Hindi mo alam na napakarami na palang magnanakaw at demonyo na mga politiko sa gobyerno mo? Napakalaki na Intelpan mo, confidential Intelpan mo, hindi mo nagamit para imbestigahan ang mga magnanakaw na yan? Katarantaduhan yon. Ano ginagawa ng iyong Intelpan? Napakarami mong pondo, hindi bababa sa 4.5 billion? Wala ka malang nakita na mga district engineer at mga tauhan mo sa DPWH at sa Kongreso na mga magnanakaw na tinatarantado ang proyekto ng gobyerno, binabalasubas at ninanakaw ang pondo nito? Walang nagawa Intelpan mo? Anong klasik ang Pangulo? Wala kang silbi. Umano, pagka ganyan, wala kang silbi. Ano yan, paparty-party lang tayo? Pasinghot-singhot lang tayo umano ng pulburon? At papasyal-pasyal lang tayo, biyahe, travel? Ganun po ba ang trabaho ng Pangulo? Di po ba? Kaya nga po ang accountability ay manggagaling po una yan sa Pangulo. Yan lang po ay dinadagdag po natin dito po kay Sir Greco. Di po ba? Kaya yung sinasabi nga po na talagang dapat lawakan ng investigasyon, lalong-lalo ng Blue Ribbon Committee. Hindi lang po dapat tutukan nila ay ang mga contractors. Mga tauhan lang po yan. Dami lang nila yan. Hindi po magkakapera yan kung hindi po manggagaling sa budget na kontrolado po ng Kongreso. Kaya nga sinasabi ni Sir Greco, di ba? Kontrolado po ng Kongreso. Nandyan ang malalaking magnanakaw, nagtatabaan. Di po ba? Nagtatabaan na po ang mga demonyong mga magnanakaw dyan sa Kongreso. Ang lalaki! Palibasay, sagana sa pera.
at punong-puno ang kanilang mga mansyon. Umaapaw ang pera sa kanilang mga vault. Kaya nga sabi ni Mayor Magalong, ano sabi ni Mayor Magalong? Ibabalik po natin madalas. Ano po? Pag napuno na po ang mga vault nila sa mga mansyon dahil sa mga ninakaw nila umano, ay bumibili pa sila ng extra. Kung hindi daw po extra mansyon, ay extra townhouse o extra condominium. At yon ay ginagawa rin daw po nilang mga vault sa dami ng nakukuha nilang pera ng mga demonyong ito umano. Nakita niyo po ito, mahindot na ito. Yan. Pwede niyo kasuhan yan kung hindi totoo sinasabi ni Greco na dati pong PICC po yan. PICC po yan, chairman. Naglingkod po yan ng 6 na taon. Kaya nga po, takot na takot magnakaw ang mga politiko nung panahon ni dating Pangulong Duterte kasi naiimbestigahan agad pag may korupsyon. Ngayon, lumala na ng lumala ang korupsyon, walang investigasyon. Inabot po na mahigit 3 taon. Kaya nga po lalong nagsiyaman ng mga contractors, ang DPWH, ang mga engineer, di ba? Ang mga politiko, nagkamal, ang mga anak ng politiko, sagana sa pera ng taong bayan. Biyahe dito, biyahe doon. Bili ng mga mamahaling gamit, luxurious. Grabe sila magubos ng pera dahil walang tumutugi sa korupsyon. Dahil tinanggal po yan 3 taon na mahigit. Tapos ngayon sila magpapabango. Pero itinutwist naman po nila yan eh. Di po ba? Saan po nila dinadala ngayon ang flood control? Binubuhay nila ang issue saan? Itinutwist nila saan? Sa panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. Mga kabayan, diyan po nila dinadala naman. Ang tanong, saan nyo naman dinala ang pondo ng taong bayan na mahigit 1.2 trillion? Ayon po yan sa pag-aaral at investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Mahigit 1.2 trillion ang pinondo po magmula po noong 2022 hanggang ngayon, 2025. At magpopondo na naman sila ng 2026. Grabe! Saan nila dinala? Ibibintang po ba nila yan sa Duterte? Ganyan po ba katindi ang katarantaduhan at kawalanghiyaan at kademonyuhan ng mga taong ito? Umano? Mga kababayan, unbelievable. Kaya yung sinasabi ni Greco, Belica, totoo po yan. 100% totoo po yan. Ang talagang hari at mga demonyong politiko sa ating bansa ay magmumula raw po umano. Magmula sa taas hanggang sa Kongreso na andyan nagmumula at nagre-release ng mga pondot budget na dinadala sa mga distrito gamit ang DPWH. Grabe, no? Kaya pala nagyayamanan sila lahat. Magmula sa kanilang bata-bata, utusan, na yumayaman, naging bilyonaryo, mga contractors. Grabe. Grabe. Ang umaasenso pala ay ang mga lingkod bayan na sinasabi. Yung pala hindi lingkod bayan. Mga magnanakaw ng bayan pala. Hindi mo pala matatawag na lingkod bayan na mahindot na ito, mga kababayan. Ang dapat palang itawag sa kanila, sila ang mga bago at matagal na mga magnanakaw ng bayan. Hindi po ba? Tumanda na dyan. Dyan na po inabutan ng mga kulugo. At nagputian na po ang mga buhok. Nakatulad ni Kamanong. Dyan na po sila tumanda. Ang mga magnanakaw sa ating bansa, umano. Isang damukal po pala. Hindi na, yan po lakaran na nila yan. Sa tagal ng panahon. Dekada na po yan. Talaga pong nagnanakaw po ang mga politiko. Wala pong malinis dyan. Mga kabayan, wala. Ang sinasabi natin, kumikita man sila dyan, kahit sino po, kahit po ang sinasabi natin, ang Duterte, lahat, kumikita po sila. May mga komisyon yan. Ang point natin, kumikita ka, wag mo naman kunin lahat. Bigyan mo naman ng konsiderasyon ang mga Pilipino. Bigyan mo naman ng magandang proyekto at magandang proyekto na tinatapos mo na may kalidad. Matitibay. Hindi po ba? Dahil
Pinagpaguran yan. Dugot pawis ang puhunan ng mga Pilipino na nagbubuwis dyan. Binubuwis at ninanakaw lang ninyo. Hindi po ba kayo nahihiya sa balat ninyo? Matagal na pala kayong mga magnanakaw ng bayan. Ginagawa niyong gatasan ng mga Pilipino. Napakahirap kumita ng pera. Kami nagbubuwis, pero kayo binubulsa nyo lang. Umano. Tapos bibigyan nyo kami ng proyekto na nilulubog pa kami sa baha. Samantalang yung binibigay namin pera sa inyo, pag sinabi nyo tataasan namin ng buwis, dadagdagan namin ng buwis, may nasasabi ba kayo? May nasasabi ba kayo sa amin? Hindi ba kami sumusunod lang sa lahat ng ini-implement nyo na buwis? Taga-sunod lang kami. Taga-bayad lang kami. Pero naman kayo, ano ginagawa nyo? Kayo naman ang taga-nakaw. Taga-nakaw. Kami, taga-buwis. Taga-buwis. Pero kayo, taga-nakaw. Taga-nakaw. Ganun po ba? Nagtatanong na si Kamanong. Hindi naman masama magtanong. Hindi po ba? Dahil yan po nakita natin. Kumita ka eh. Kung talagang matino kang politiko, kasi nangyayari po yan kahit sa ibang bansa, kahit sa Amerika, kumikita rin po doon ang mga politiko, may mga komisyon, pero may kalidad ang trabaho nila. May kalidad. Hindi nawawasak basta-basta, wala pang isang taon, sira na. Hindi ganun sa kanila. Kumikita ang lingkod bayan na nagkakaroon ng komisyon, pero may kalidad ang trabaho. Lalong-lalo mga karsada nila. Sa atin, hindi pa nakakaisang taon. Wasak na! Dahil walang kalidad ang trabaho. Dahil halos lahat ay binubulsa nila. Kaya nga po itong mga tao na ito ay naging magnanakaw na ng bayan. Hindi na lingkod bayan. Itong mga hindot na ito. Nakakalungkot. Kaya sana maayos pa yan. Kaya lang napakahirap na pong iayusin yan. Mga tambay. Maayos lang po yan pag tinanggal mo lahat yan. Pagka tinanggal mo lahat yan, doon pa lang magiging maayos yan. Pero hanggang hindi po sila nawawala, yan na po ang sistema ng ating bansa. Nakaw, bulsa, diretso sa kanilang mga bolt. Sistema na po yan, systematic. Kung hindi po sila matatanggal yan. Kasi kahit po magkaroon tayo ng matinong presidente, katulad ni dating Pangulong Duterte, pag bumaba po siya sa pwesto at napalitan ng katulad ngayon na presidente, balik na naman po tayo sa katarantaduhan nila. Pabalik-balik na lang po yan. Hindi po ba? Kasi cancerous. Cancer. Ano po ba ginagawa sa cancer? Di po ba una-una, tatanggalin mo yung cancer? Di po ba? Paano mo matatanggal yung cancer kung hindi mo naman tinatanggal? Ganyan po nangyayari sa ating gobyerno. Mga kabayan, ayaw mo tanggalin yung mga magnanakaw. Kaya ang ating bansa hindi mawawala ang mga magnanakaw. Kasi hindi sila natatanggal, sila pa rin. Matanggal man yung matandang magnanakaw, ang papalit naman yung mga batang magnanakaw na naman. Kaya continue po ang nakawan. Dahil ang papalit, kalahi-lahian din nila na magnanakaw din. Di po ba? Kasi nakita natin yan eh. Nakakita nga lang tayo na isang pinuno na taga Mindanao. Taga Mindanao. Sa loob ng 6 na taon, napakarami niyan nagawa. Marami siyang nalinis. Nagkaroon pa tayo ng pandemya. Nagawa niya lahat ng paraan. Meron pang gyera sa Marawi. Pati yung mga iniwanang problema ng mga nagdaang presidente na ayos niya. Pati Yolanda. Hindi po ba? At pati mga ilog at dagat na mababaho na ginawa nilang tayan, nalinis pa. Hindi po ba? Napakaraming legacy na ginawa. Ngayon, saan po tayo dinalang legacy ngayon? 3 taong mahigit pamumulitika at isang damukal na issue ng korupsyon. Flood control pa lang yan. Wala pa yung GAA. Wala pa yung PhilHealth. Wala pa yung Ginto. Wala pa yung Maharlika Fund. Wala pa yung SSS, GSIS, PDIC. Nagbenta pa tayo ng airport.
Tapos, binebenta pa natin ngayon yung mga airport na natapos ng build. Plano rin nila ibenta. Mga kabayan, ang hindi na lang po nila binebenta, yung mga tahanan at opisina ng mga magnanakaw at mga demonyong politiko umano sa ating bansa. Hindi po nila binebenta pa yung mga opisina. Katulad po ng Malacanang, Senado, at ng House of Representatives. Yan na lang po ang hindi nila pinagpaplanuhang ibenta. Yung mga opisina ng napakaraming mga magnanakaw na politiko sa ating bansa umano. Ayaw pa nila ibenta. Ayaw pa nila maging pera yata. Kasi mawala na opisina mga demonyo umano. Hindi naman po masama magtanong. Hindi rin naman masama magkomento. Dahil ang ating bansa ay malaya. Demokrasya ang ating bansa. Hindi po ba? At bakit ka naman masasaktan? Bakit ka masasaktan sa komento kung hindi ka naman demonyo at hindi ka naman magnanakaw? Hindi po ba? Logic lang po yan. Kung hindi ka magnanakaw at nagpapakademonyong politiko, bakit ka masasaktan? Matuwid ka naman. Maayos ka naman maglingkod. Kumikita ka man sa pera ng bayan, pero maayos ka maglingkod. Maganda ang iyong mga proyekto. Hindi nasisira. Hindi po ba? Bakit ka masasaktan? Pag nasaktan ka, isa lang ang ibig sabihin nun. Kasama ka ron. Hindi po ba? Thank you po mga tambay sa mga naglilingkod po. Sa mga naglilingkod po ng tama. Thank you po sa inyo, mga bayan. At doon po sa mga hindi naglilingkod at mga magnanakaw at nagpakademonyo sa bayan, baka tamaan kayo ng kulog at kidlat pag hindi kayo nagbago umano. Thank you po sa nagusto po na ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At siyempre po sa ating po mga subscribers, maraming salamat po sa patuloy po magsusubscribe. Thank you po, mabuhay po kayo. At thank you rin po sa nagbibigay po ng biyaya at pangbili ng maintenance na lagi pong hina-high blood si Kamanong sa nangyayari po sa ating bansa na grabe po ang korupsyon. Thank you po at shoutout po sa mga nagbibigay po ng maintenance, mga kabayan. Shoutout po Gay at Shena, kay Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA, si Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jobilin Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershaw ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, at si Bay Chichiyoko. Thank you po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. At maingatan po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. Maraming salamat po sa inyo. At syempre po yung dasal at panalangin po natin sa pamilya Duterte, ang ating Vice President. Sana po yung maingatan po siya sa kapahamakan, at ganoon din po ang ating dating Pangulong Duterte, maingatan po sa kapahamakan, at syempre po mailayo po siya syempre po sa kapahamakan, at syempre po mailigtas po siya, at syempre makauwi po sa ating bansa sa lalong mabilis at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. At syempre po, ingat-ingat din po tayo at magdasal para po sa ating pag-iingat na tayo maingatan ang ating buong sambahanan. Syempre po ay maingatan din po. Maraming salamat po. Sa muli, paalam. Bye-bye.